Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mainit na panahon asahang titindi pa hanggang Mayo. Alternatibong ruta para sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover na dagdagan. Automated counting machines isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Senator Risa Hontiveros nanawagan sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Kibuloy. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Patrol uniform sa kapulisan kontra init, inaasahang maaprubahan ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa nararanasan nating init ng panahon, inaasahang mas titindi pa ito sa pagsapit ng buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, inaasahang iiral ito hanggang ikalawang linggo ng Mayo. Ayon kay weather specialist John Manalo, mas maraming lugar pa sa bansa ang maaaring makaranas ng delikadong heat index, kung kaya't pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at maging hydrated ngayong panahon ng tag-init. Samantala, nangangamba ang Department of Labor and Employment o DOLE sa epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nag-aalala sila sa mga posibleng panganib na maaaring mangyari higit lalo sa workplace ng mga manggagawa ngayong tag-init. Aniya, umaasa sila na makapagpatupad ang mga employers ng agarang pagtugon sa panawagang ito para sa mapanatag at ligtas na trabaho ng ating manggagawa ngayong tag-init. Kaugnay na balita, matapos ang kamakailang pagpasa ng Metro Manila Council sa regulasyong i-adjust ang working hours ng mga empleyado ng LGU sa Metro Manila, ilang mga lungsod ang nakahanda ng sumunod dito. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Simula sa Huwebes, 2 ng Mayo, mag-uumpisa na ang bagong working schedule ng mga Local Government Unit o LGU sa mga lungsod ng Navotas, Caloocan at Malabon. Ito ay matapos i-adopt ng mga lungsod ang resolusyong ipinasa kamakailan ng Metro Manila Council na mailipat ang oras ng trabaho na mula sa dating alas 8 ng umaga, gagawin na itong alas 7 ng umaga at ang pasok ay hanggang alas 4 ng hapon, maaga ng 1 oras mula sa dating alas 5 ng hapon. Ang regulasyong ito ay sa ilalim ng MMDA Resolution No. 24-8. Ang layunin nito ay mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko, gayon din ang mas masulit ng mga empleyado ang kanilang oras kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, exempted naman sa naturang adjusted working hours ang mga tanggapan na may shifting schedules gaya ng traffic management, emergency preparedness and response at peace and order. Dagdag pa rito, ipatutupad din ang alternative skeleton workforce na alas 7 hanggang alas 4 at alas 8 hanggang alas 5 na pasok sa mga opisinang direktang naglilingkod sa publiko. Ito ay upang masiguro ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo ng lokal na pamahalaan mula Lunes hanggang Biyernes na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang din sa mga exempted sa modified schedule na ito ay ang mga empleyado ng Business Permit and Licensing Office, City Treasury Department, City Assessment Department at Public Information Office. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita naman para sa mga manggagawa. May libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3, pati na rin ang Light Rail Transit Line 2 o LRT2 simula bukas unang araw ng Mayo.
Bilang paggunita sa Labor Day ay mag-uumpisa ito simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Mangyaring ipakita lamang ang inyong company ID o government-issued ID sa mga istasyon ng tren para sa libreng sakay. Timbog sa operasyong anti-colorum ang isang sasakyan na gumawa ng sariling plaka para makapasada. Depensa ng driver, ginawa niya lamang ito upang siya ay makapaghanap buhay. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SCICT ang isang kolorum na pumasada gamit ang sariling gawa nitong iligal na plaka. Ang nahuling van ay bumabiyahe sa rutang Marikina-Pacubao kung saan hindi na pala ito ang unang beses na nahuli ng SCICT ang nasabing van. Ayon sa Special Operations Group o SOG, ang kolorum na van ay nahuli na noong unang araw ng Abril at noong nakaraang Sabado lamang ika-27 dahil sa hindi pagsunod nito sa nakatalagang ruta at naisyuhan ng technical impound. Napag-alaman din kalauna na gumawa ang driver o operator nito ng iligal na plaka sa desperado nitong makabiyahe muli matapos mahuli sa paglabag. Patuloy naman ang SCICT sa pagkasa ng operasyon nitong anti-colorum na siyang layuning wakasin ang mga hindi otorisadong pampublikong sasakyan na bumiyahe. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, bilang paghahanda sa 6 na buwang pagkukumpuni ng DPWH sa EDSA Kamuning Flyover Southbound ay patuloy pa rin ang pag-antabay ng mga ahensya para sa mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista sa mga panahong ito. Alamin ang detalye mula kay Princess Castro. Inilabas kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang listahan ng mga karagdagang alternatibong ruta alinsunod sa mga maaapektuhan ng partial closure ng EDSA Kamuning Flyover Southbound Lane. Kabilang sa mga rutang ito ay ang West Avenue, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue, Eugenio Lopez Jr. Drive at Scout Borromeo. Samantala, para sa kabuuang detalye patungkol sa mga ruta na maaaring daanan, ay maaaring makita ito sa opisyal na Facebook page ng MMDA para sa higit pang impormasyon. Bukod dito ay kamakailan ding nagsagawa ng road clearing operation ng MMDA team sa mga alternatibong ruta sa Mabuhay Lanes para masiguradong magiging maayos ang dadaanan ng mga motorista. Simula ika-unang araw ng Mayo ay pansamantalang isasarado ang 1.5 linya ng nasabing tulay bilang pagbibigay daan sa pagkukumpune ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, tanging mga bus carousel lamang ng EDSA ang pahihintulutang dumaan sa flyover upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Magtatagal ang partial closure na ito ng 6 na buwan at aasahan ang muling pagbubukas sa ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang retrofitting na gagawin ng DPWH ay para lubos na mapatibay ang tulay para sa kaligtasan ng mga motorista sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa ating ulat panahon, isang pambihirang semi-annual tropical solar phenomenon ang naobserbahan kahapon sa Pasay City kung saan naganap ang tinatawag na Zero Shadow Day. Sa post ng isang netizen na si John Anthony Braza, bandang tanghali nang masaksihan ang halos 1 minutong walang bakas ng anino sa mga bagay na nakatapat sa araw. Base sa pagsasaliksik, nangyayari ang hindi pangkaraniwang penomenong ito kapag ang araw ay nasa itaas mismo ng ilang lugar sa mundo. Nangyayari lamang ito 2 beses sa isang taon at inaasahang masasaksihang muli sa ika-13 ng Agosto sa Pilipinas. Susunod sa News Force.
PBBM binalaan ng sinumang magtatangkang manggulo sa 2025 elections sa Mindanao. PCG pinasinayaan ang isuporta sa Misamis Oriental. Automated counting machines, isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaasahang magsasagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng 3 buwang demonstrasyon ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections. Ito ay upang maging pamilyar ang mga botante sa paggamit ng voting machines. Inaasahang aarangkada ang demonstrasyon mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, inaasahang darating ang unang batch ng 2,000 voting machines mula sa South Korea sa Hunyo o Hulyo. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinumang magtatangka na manggulo sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM sa Mayo sa susunod na taon. Tutukan ng ibang detalye sa aking ulat. As your President, I reassure that you will have an honest, orderly, and credible conduct of the electoral process. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Ito ang pagbibigay babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magtatangkang manggulo sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BIRMM sa Mayo sa susunod na taon. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng Kasunduang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa Maguindanao del Norte kahapon. Paggigit ng Pangulo, magiging isa itong espesyal na kaganapan sa BIRMM. Ito ay dahil ang gaganaping eleksyon ay ang kauna-unahang pagkakataon na boboto ang mga residente nito na may tuturing na kongreso ng kanilang rehiyon. Taong 2022 sana na isakatuparan ang malayang halalan sa Bangsamoro, ngunit noong nakaraang taon pa lamang naipasa ang Bangsamoro Electoral Code. Kaya naman panawagan ni Pangulong Marcos, makiisa ang mga mamamayan ng Bangsamoro at gamitin ang karapatang bumoto sa eleksyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinasinayaan sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinatayang 5 bilyong halaga ng irrigation project sa Mindanao. Ang nasabing proyekto ay ang 10 hektaryang Malitubog-Maridagaw Irrigation Stage 2 na masasakop ang tinatayang 9 na hektaryang lupa. Ayon sa National Irrigation Administration, mahigit 4,000 mga magsasaka ang magbebenepisyo sa nasabing proyekto. Kansilahin na ang pasaporte ni Kibuloy. Ito ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa Department of Foreign Affairs. Aniya, minamaliit din umano ng pastor ang kakayahan ng gobyerno na matuntun siya. Para sa iba pang detalye, narito ang aking ulat. Kanselahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay ng mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. Ito ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros kaugnay ng hindi pa rin pagkakaaresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa senador, hindi ito nararapat palampasin kundi mas paigtingin pa dapat ang paglilimita sa galaw ng pastor. Samot-sari din umano ang mga impormasyong kanyang natatanggap kung nakaalis na ba ang pastor sa bansa. Kaya paggigiit niya, mukha talagang may failure of intelligence
kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. Paglilinaw naman ng DFA, kung makansela man ang pasaporte ni Kibuloy, magiging red flag na ang anumang aplikasyon nito sa DFA consular offices sa loob at labas ng bansa. Paliwanag ni DFA spokesperson Teresita Daza, ipapaalam ito sa Bureau of Immigration at Interpol Office sa Pilipinas. Hanggang sa may ulat na ito sa Interpol headquarters at maaalerto na ang alert system ng ibang mga bansa dahil sa kanseladong pasaporte. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinalakay kamakailan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa at Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang kaligtasan ng mga domestic at international tourist at tourism workers sa kanilang mga komunidad. Sa nasabing kaganapan ay ipinahayag ni Secretary Frasco ang layunin ng DOT na ipakita ang Pilipinas bilang pangunahing destinasyon ng mga turista. Aniya, ang isang hamon sa pagdami ng mga turista ay ang pagiging limitado ng mga serbisyong pangkalusugan, kaligtasan at kalinisan sa mga komunidad na may mga tourist areas. Ayon sa isang kasunduan na itinatag sa pagitan ng DOH at mga opisyal ng DOT, ang mga first aid facility para sa mga domestic at international tourists sa mga lokasyon tulad ng San Juan, La Union, Coron, El Nido, Puerto Galera, Panglao at Siargao, bukod sa iba pa, ay ikinokonekta sa mas malalaking network ng healthcare provider. Dinala ng Department of Tourism o DOT ang promotional campaign nitong Bisita, Be My Guest o BBMG program sa Taiwan nitong kamakailan lang. Ang DOT at Department of Migrant Workers ay nagtulungan sa pagtatatag ng BBMG na naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na isulong ang turismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa bansa kapalit ng pagkakataong manalo ng raffle prizes. Sa nasabing kaganapan ay inanunsyo ni Assistant Secretary Maria Rica Bueno na ang pagpaparehistro sa raffle draw ay mapapalawig hanggang Disyembre ng taong ito upang matugunan ang mas maraming kalahok na gustong sumali at makinabang sa programa. Nitong kamakailan lang ay pinasinayaan ng Coast Guard District Northern Mindanao o CGDNM ang Enhanced Strategic Universal Preparedness Program for Operational Response and Timely Assistance o ISOPORTA sa Barangay Mauswagon, Lagundingan sa Misamis Oriental. Ang nasabing inisyatiba ay nakatulong sa mahigit 170 benepisyaryo na nakatanggap ng libreng medikal na konsultasyon, pangangalaga sa ngipin, veterinary services tulad ng pagbabakuna laban sa rabies at deworming para sa mga alagang hayop, legal guidance at haircut services. Ayon sa CGDNM, sila ay nakatuon sa pagprotekta, pagpapasigla at pag-iisa ng mga komunidad sa baybayin sa pamamagitan ng mga programa tulad ng ISOPORTA. Susunod sa News Force. Kadiwa ng Pangulo, buwan ng dadayo sa lungsod ng Makati. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Maginhawa Summerfest 2024 gaganapin sa ika-5 ng Mayo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tatlong 3,000 mangrove propagules ang naitanim ng Philippine Coast Guard o PCG Station Northeastern Palawan sa Sitio Balisungan, Barangay Tagumpay sa Coron, Palawan nitong kamakailan lang.
Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang environmental awareness at conservation efforts sa local area sa pamamagitan ng cooperative partnership kasama ang Task Force Ingat Yamang Dagat, isang community-led mangrove reforestation Green Cross project. Ang nasabing proyektong ito ay suportado rin ng PCG Auxiliary, Balisungan Marine Protected Area, PNP Maritime Group, BFP, DNR, LGU Coron, mga non-government organization at mga private stakeholder. Magandang balita dahil inilabas na ng lungsod ng Makati ang listahan ng mga buwan ng araw ng pagdayo ng kadiwa ng Pangulo sa lungsod. Atin niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Sa paglabas ng lungsod ng Makati ng mga araw ng buwan ng pagdalo ng kadiwa ng Pangulo, ay hangarin nito na matulungan at masuportahan ang mga local farmers sa bansa. Sa anunsyo ng Makati, ito'y gaganapin sa Makati City Hall Quadrangle simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Asahan dito ang mga murang bilihin gaya ng prutas, gulay, frozen meat products at iba pa na mula sa produkto ng mga lokal. Handog din nito ang bigas na nagkakalagang 39 na piso kada kilo. Upang malimitahan naman ang paggamit ng plastic, ay nais na Makati na magdala ang mga mamimili ng kanilang sariling eco-friendly bags. Ang kadiwa ng Pangulo na ito sa lungsod ng Makati ay pinangungunahan ng Economic Enterprise Management Office, Department of Trade and Industry o DTI at ng Department of Agriculture o DA. Mangyaring tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng Makati para sa kabuuang listahan ng mga araw. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ika-5 ng Mayo ay gaganapin ang Maginhawa Summerfest 2024 kung saan itatampok ang iba't ibang masasarap na pagkain ng lungsod Quezon. Bukod dito ay papamalas din ang iba't ibang sining at talento ng Cute Citizen sa gaganaping dance contest. Makikisaya rin sa gaganapan ang ilang kilalang personalidad at singers gaya nina Taylor Shish, Jonella, Magiliw Street, ACT, Vanessa Mendoza, Nicole Abuda at Lem Lunay. Ang pista ay gaganapin sa darating na linggo, ganap na 1:00 ng hapon sa Maginhawa Street, Sikatuna Village. Unipormeng pampatrol muna para sa kapulisan ang inaantay na maaprubahan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila. Ito'y dahil sa matinding init na dala ng panahon kung saan malaki ang posibilidad na magkaroon ng insidente ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion sa mga kapulisan. Sa kasalukuyan ay inaantay na lamang ang rekomendasyon na ito na maaprubahan ni PNP Chief General Marbil na magpapahintulot sa mga pulis na suotin ito tuwing Martes, Huwebes at Sabado. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mainit na panahon asahang titindi pa hanggang Mayo. Alternatibong ruta para sa pagsasara ng EDSA Kamuning flyover na dagdagan. Automated counting machines isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Senator Risa Hontiveros nanawagan sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Kibuloy. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Patrol uniform sa kapulisan kontra init, inaasahang maaprubahan ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.